Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Isang makulimlim na araw sa isang eskwelahan. May dalawang estudyante na miyembro ng isang student council at sila ay sina Student President Council Sezuni at si Vice President Kazuki. Silang dalawa ay hinahangaan ng lahat ng mga estudyante sa kanilang eskwelahan. Sa kabilang banda naman, may isang ordinaryong estudyante na ang pangalan ay si Ken Sato. Siya ay kabaliktaran sa dalawang sikat na student council sa eskwelahan at walang kapansin-pansing abilidad. Sa isang maulan na panahon, papauwi na sana siya matapos ang kanyang pag-aaral pero ang kanyang payong ay kinuha ng iba. May nag-iisang payong na natira pero hindi ito sa kanya. Nag-aalangan siyang gamitin ito at baka mapag-alitan pa siya sa may-ari ng payong. Nasabi niya sa kanyang sarili kung kaya lang daw niya na gumamit ng magic. Wala siyang nagawa kung hindi maghintay kung kailan matapos ang pag-ulan bago siya makauwi sa kanyang bahay. Biglang dumating ang president ng student council na si Sezuni at nagtataka kung bakit hindi pa daw makauwi si Sato. Naitanong niya kung wala ba daw siyang payong. Nasabi naman ni Sezuni na required talaga na makauwi lahat ang mga estudyante. Uuwi na lang sana si Sato kahit pa umuulan ng malakas at walang payong pero hindi pumayag ang president council na si Sezuni dahil nakakasira daw ito ng magandang imahe ng kanilang eskwelahan pag ang isang estudyante ay umuwi habang nababasa sa ulan. Pero andun si Kazuki ang vice president ng student council at iniligtas niya si Sato at papahiramin siya ng ekstrang payong na kanyang dala. Naitanong naman ni Sezuni kung kakilala ba ni Kazuki si Sato at classmate pala silang dalawa. Sabay-sabay na silang lumabas sa eskwelahan at uuwi sa kanilang bahay. Hindi lubos makapaniwala ni Sato na makasabayan niya ang dalawang pinakasikat na estudyante sa kanilang school sa pag-uwi nila. Nasabi pa niya na magseselos daw ang buong eskwelahan sa kanya. Naglalakad na silang tatlo sa labas habang nakapayong at biglang naibahagi ni Sato kay Kazuki na ganito pala kapala kaibigan si Kazuki. Naitanong naman ni Kazuki kung bakit daw. Sabi naman ni Sato na nakikita lamang niya si Kazuki na nakikipag-usap sa mga babae sa kanilang klase. Ang sabi naman ni Sezuni, sa madaling salita, ang ibang lalaki daw sa kanilang klase ay hindi gustong makipag-usap kay Kazuki. At akala naman daw ni Sato na si Sezuni ay hindi madaling malapitan. Naitanong ni Sato kung nagde-date ba sina Sezuni at Kazuki. Biglang napalingon ang dalawa kay Sato at sabi ni Kazuki ay hindi sila nagde-date, close lang daw silang dalawa dahil pareho sila na nasa student council. Habang naglalakad sila sa isang lugar, biglang may narinig sila na isang tunog na parang isang tunog ng kampana sa hindi kalayuan. Bigla silang napahinto sa kanilang paglalakad at nagulat. Tinanong ni Kazuki kung narinig ba ni Sato ang tunog, pero wala namang naririnig siya na parang tunog ng kampana. Tumunog ulit sa pangalawang pagkakataon at naririnig din ito ni Sezuni. Palakas ng palakas daw ang tunog na kanilang naririnig at nagtataka sila kung saan ito nanggagaling. Pero si Sato ay wala talaga siyang naririnig na tunog. Lumapit si Sato kay Sezuni at Kazuki at biglang may lumabas na isang magic circle spell na kung saan sila nakatayo. Naitanong nila kung ito ba ay isang gate patungo sa ibang mundo. Tinanong naman ni Sezuni kay Sato at halatang excited ito kung makakakita ba sila ng magic, mga monster at hero sa ibang mundo. At doon na nga, bigla silang nawala sa kanilang mundo at nai-summon sila sa ibang mundo na kung saan ang magic ay umiiral. Nagising na si Sato at tinanong niya si Kazuki kung nasaan na sila at kung sino ba daw ang nasa kanilang harapan. Nagsalita na ang hari at inaasahan niya na naguguluhan silang tatlo sa mga nangyayari. Tinanong naman ni Kazuki kung ano daw ang kanilang ginawa sa kanila. Humihingi ng paumanhin ang hari at ang kanyang pangalan ay si Lloyd Volgastlinger, siya ang King of Linger. Hindi na pinatagal ng hari at sinabi na niya ang dahilan kung bakit sila sinumon sa kanilang mundo para magsilbi bilang mga heroes. Nakalipas daw ang 2 taon, sinalakay sila ng hari ng mga demons dito sa kanilang mundo. Sinakop daw ng mga demons ang kanilang bayan kasama ang kanilang malawak na army. Nagawa nilang matalo ang mga demons pero sa kasamaang palad, lumalawak ang kapangyarihan ng mga demons army at hindi nila masasabi kung ano ang mangyayari sa susunod.
Ang kanilang huling paraan na lang daw ay tawagin ang mga taong magagaling sa ibang mundo upang harapin ang Demon Lord gamit ang isang forbidden ritual na mas kilala sa tinatawag na hero summoning. Nagalit si Kazuki at wala daw siyang pakialam tungkol sa heroes o sa Demon Lords. Sabi pa niya na masyadong malakas ang loob ng hari para dalhin silang tatlo sa kanilang mundo nang walang pahintulot sa kanila. Inutusan ni Kazuki ang hari na ibalik silang tatlo sa kanilang mundo kaagad. Humihingi ng paumanhin ang hari at ito daw ay hindi posible. Ang pag-summon daw ng mga heroes ay gumagana lamang ito ng isang beses at hindi na pwede silang ibalik. Hindi pa rin matanggap ni Kazuki na ganun na lamang ang nangyari sa kanila. May mga pamilya pa daw silang uuwian. Biglang lumapit ang hari at lumuhad ito sa kanilang harapan at ipinangako na gagawa siya ng paraan para maibalik sila sa kanilang mundo pagdating ng tamang panahon. Hanggang doon, tutulungan nila ang hari at ang iligtas ang kanyang kingdom laban sa mga demons bilang isang heroes. Tinanong ni Sezuni ang hari kung bakit daw sila tinatawag na mga heroes. Wala daw silang alam tungkol sa kanilang buhay. Ang sagot naman ng isang mage na gumawa ng forbidden ritual na ang hero summoning's magic ritual daw ay dinidisenyo ito para pumili ng mga magagaling na individual. Naniniwala ang mage na nakarinig ng tunog ng kampana sila bago sila maisuman sa kanilang mundo at yun daw ang pagkakakilanlan na sila ang mga heroes. Pero si Yusato ay hindi nakarinig ng tunog ng kampana. Biglang napagtanto ni Yusato na baka aksidenteng napasama lamang siya sa ginawang pagsaman. Susubukan naman nila na sukatin ang kanilang mga magic abilities gamit ang isang crystal ball. Tinanong naman ni Kazuki kung okay lang ba kay Yusato na gagawin ito. Sabi naman daw ni Welsi na pwede naman siyang makakagamit ng magic kahit hindi siya hero. Unang sinubukan ni Sezuni ang pagsukat ng kanyang magic ability sa crystal ball at ang kulay na nagpakita sa crystal ball ay may pagkakaugnay sa isang thunder magic at madami din siyang mana. Sumunod naman si Kazuki at ang kulay na nagpakita sa crystal ball ay may pagkakaugnay sa isang light magic. Sabi naman ng mage ay kakaunti lamang ang nakakagamit ng light magic. Ang light magic daw ay kayang matalo ang evil laban sa mga demons, ang kapangyarihan daw nito ay walang kapantay. Sumunod naman si Yusato at lumapit na siya sa crystal ball. Nagtataka siya kung meron ba siyang magical power. Inilagay na niya ang kanyang kamay sa crystal ball at ang kulay na ipinapakita ng crystal ball ay kulay green. Naitanong ni Sezuni kay Welsi kung anong klaseng magical energy ang para kay Yusato. Pero nanginginig sa takot ang mukha ni Welsi at kailangan daw niya itong sabihin sa hari. Kinaladkad ni Welsi si Yusato at iniharap siya sa hari ng biglaan. Naitanong ng hari kung natukoy na daw ba ang mga magical abilities ni Sezuni at Kazuki. Sagot naman ni Welsi ay nagtataglay sila ng mga pambihirang magical abilities. Sinabi ni Welsi sa hari na kulay green naman ang ipinapakita sa crystal ball para naman kay Yusato. Biglang nagulat ang hari sa kanyang mga nalaman para kay Yusato. Sa madaling salita daw, si Yusato daw ay may pagkakaugnay sa isang napakapambihirang magical ability. Ang tugon naman ng hari na kailangan daw na mailayo si Yusato sa castle sa madaling panahon kung maaari. Tinanong niya kung anong lugar ang pinakaligtas para dalhin si Yusato. Naitanong naman ni Yusato kung delikado ba ang kanyang magical power at kung may kapareho ding gumagamit gaya ng kanyang affinity. At may isang babae na biglang dumating at pumasok sa pintuan. Laking gulat ng mga tao pati na rin ang hari sa pagdating niya at kung bakit ba daw ngayon pa siya dumating. Naitanong ng babae kung kamusta na daw ang summon ng ritual na ginawa nila at dumating na ba daw ang mga summoned heroes. Dahan-dahan siyang lumalapit at nakita niya si Yusato at tinanong niya kung siya ba ang isa sa mga hero na sinumon. Biglang sabi naman ng hari na hindi daw siya ang hero. Isa lamang daw siyang binata na dinala dito at walang kakayahan. Isa lamang daw siyang ordinaryong binata at wala nang iba pa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Yusato at ang pangalan niya ay si Rose. Siya ang captain ng rescue team sa kanilang kingdom. Sinabi naman ni Welsi na ang mga heroes ay nasa kabilang kwarto at papaalis na sana si Rose at biglang naitanong ni Yusato sa hari kung ano ba talaga ang kanyang magic at kung anong klaseng magic ba ang kulay green. Sa hindi inaasahang pangyayari, narinig ito ni Rose at bumalik ito at hiningi niya ang permission ng hari para hiramin niya si Yusato. Pero ang utos ng hari kay Welsi na ilayo si Yusato kay Rose at ginamitan ng magic spell si Yusato para maipalayo ito kay Rose.
Pero hinabol niya si Yusato sa labas ng kastilyo at nagawa niyang mabasag ang magic spell na nakabalot sa kanya at matagumpay niyang nakuha si Yusato. Sinabi ni Rose sa hari na gagawin niyang pinakamagaling na healing magic user si Yusato. Ang sabi naman ng hari na alam niyang naghahanap si Rose ng healing magic users pero si Yusato ay aksidenteng napasama lamang sa ginawa nilang heroes summoning forbidden ritual. Nalaman naman nila Kazuki at Suzune ang nangyaring pagdukot ni Rose kay Yusato at naitanong nila kung nanganganib ba ang buhay niya sa mga kamay ni Rose. Sabi naman ni Welsi na hindi naman mamamatay si Yusato at dinala lamang siya sa isang lugar na hindi kalayuan sa kastilyo at yun ang rescue team na lagpas sa syudad ng kastilyo. Sinabi naman ni Welsi sa kanila na ang affinity niya ay para sa healing magic. Ang healing magic users mismo ay pambihira lamang na mahahanap at isa na doon si Rose na isang captain ng The Rescue Team. Gusto talaga ni Rose na pagsanayin si Yusato para maging kanyang subordinate. Ang pamamaraan daw ng training ni Rose ay hindi pangkaraniwan. Nasa lugar na si Yusato na kung saan namamalagi ang The Rescue Team at ito na ang kanyang magiging tahanan simula ngayon. At dito magsisimula ang buhay ni Yusato sa pagiging healing magic user kahit pa ay aksidente lamang siyang nadala sa ibang mundo kasama nina Suzune at Kazuki. Abangan nyo sa susunod na episode ang hindi pangkaraniwang pag-eensayo ni Yusato bago niya makamtan ang pagiging malakas na healing magic user.